si Jesus ang kadamay, pagsubok sa iyong buhay, buong tapang mong harapin. Pagkat si Jesus ang sandigan, ang lagi mong maasahan, wagas na pag-ibig sa'yo lamang. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God at welcome mga kapatid sa ating short Bible lessons that we always dedicate for our doctrinal subjects po. Hallelujah. So let us come into the presence of the Lord. Sister Jean Torrente, Rhea Gamelo, welcome. Lord Jesus, thank you so much, Lord, for tonight's short Bible lesson. I pray, God, that you will continue to guide us and let this be a blessing, this lesson tonight, a refresher for all those who graduated about God I can understand, and to all the teachers, praise God, this lesson would be a big help for them how to teach this properly, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng nakikinig ngayong gabi at patuloy na sumusuporta sa gawain. Praise God, patuloy silang nagsishare, patuloy silang nagla-like, Panginoon, at nag-aabang sa mga salita mo. Lord, kalakasang espiritual,
understanding, and wisdom be given. Praise God. Ipahintulot mo ito, Ama, sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Praise God. So let's go to our lesson proper, mga kapatid. Praise God. Can you prove it? This is part 1 with Pastor Nelo Plaza. Praise God. Hallelujah. A God I Can Understand series, mga kapatid. Ngayong gabi, mga kapatid, atin pong pag-usapan at ating himay-himayin mabuti ang mga salita ng ating Panginoon. Praise God. So, bago ko, mga kapatid, magbasa ng ating manual, mga kapatid, itong notes na ito, atin pong basahin muli, mga kapatid, ang sinulat ni Moses sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5. Praise God. Ito po ang sinabi ng Bible, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Okay? "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might." Praise God. So yun po, mga kapatid, ang ating versikulo, praise God, hallelujah, na basihan ngayong gabi sa pag-aaral ng subject na ito. Can you prove the existence of God? Praise God. Ikaw na naniniwala na merong isang Diyos lamang, mga kapatid, ma-prove mo ba ngayong gabi sa iyong kaibigan at ninuman, praise God, na may nag-iisang Diyos? Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. You never had a chance to meet Abraham Lincoln. Or you never have a chance to meet General Douglas MacArthur. After all, Lincoln lived many years before your time. Yet his name rings a bell in your mind, in our minds today. You have heard of him and read of him. When his birthday in February rolls around, ka-birthday ko pala si Lincoln, mga kapatid, kasi February din ako, kasama ni Brother GP at saka ni, praise God, Sister Peli Ruda. Praise God. O sino pang mga February birthday celebrants dyan? Ka-birthday mo si late President Lincoln pala. Praise God. When his birthday in February rolls around, you remember that log cabin, you think of a fellow so honest. He walked miles to return change to a customer he had overcharged. Praise God. Oh, pati si Samantha pala. Oh, happy birthday, Sam. February ka pala, kaya matalino ang mga taga-February. Praise God. Sorry na lang yung mga nasa ibang mga months, mga kapatid. Kasi nakapabor lang kami ngayon. Okay? From history, you would probably describe him as a tall, lanky, homely, crude, honest, and intelligent, wearing a black beard and having a piercing eyes. Praise God. O, bago ako tutuloy, may February pala dito. Si Rhea, February. Si Mary Jane Ildefonso, Luz Biminda Dawagan, anak niya, February din. O, marami na tayong mga matatalino nito, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. God bless, mga kapatid. So, if you are going to analyze the question, can you prove the existence of God? In this lesson, in this first paragraph, I have read to you about the life of President Abraham Lincoln. And none of us saw him face to face. None of us. But we have heard him, we read him in books and histories, and tonight we are discussing his name. None of us also meet Jesus face to face. That's still in the future. But we have heard a lot of things about Jesus. Praise God. We have heard, as we turn the pages of the Bible, its testament, its book, its chapter, its verse, every line paint an even clearer picture of Him. Praise God. Yet, it is such a bottomless story. Words cannot really adequately describe Him. Our human minds cannot, praise God, adequately describe our Lord.
our vocabulary is very limited, and it leaves us grouping to express the reality of it all. Praise God. To some people, it is impossible to prove that God exists. But tonight, please consider that it is just as impossible also to prove that He does not exist. And we are the people that believe His existence. We are the people who believe even though we don't see Him face to face, we have no experience in facing God face to face, even Jesus in His earthly ministry, because when He came, it was not yet our time. Praise God, it was not belong to our generation. Yet we believe Him, we call His name, we experience His power, and the question tonight is, can you prove it to other people that there is really a God who exists? Now, scientists got wrong when they disclaim God by scientific method. Okay? Just because one cannot prove God's existence by the scientific method does not imply that He does not exist. Praise God. So, or even by the scientific method can we prove that Abraham Lincoln ever lived also. Neither has anyone ever seen 3 feet of love or weighed 10 pounds of hate. But in reality, love and hate really exist. I'm going to pause at that particular part and I will inject some, praise God, nuggets of, it could be like some funny things, or it's not a joke, but you can get some logic and some truth in it. Listen carefully. My late pastor, my mentor, Reverend Vic Alcantara, praise God, he shared this particular lines concerning those people who don't believe God. How he explains it. Okay? Get ready. Hallelujah. There were a group of people, according to his personal testimony that he shared to us when I was working in Butuan City, that they don't believe God, they don't believe the existence of God. And he asked this group of people with this question: do you believe that there is a vitamin C? And those people said, yes, we believe that there is a vitamin C. My pastor said, do you believe that there is vitamin C contents in orange fruit or a guava fruit? And they said positively that according to nutritionists, according to those experts who studies that guava and oranges are rich in vitamin C. So they believe that there is existence, there is a real vitamin C. But my pastor followed up that question. He told this group of people, what does vitamin C look like? Praise God. How does vitamin C look like if you believe that there is really a vitamin C? And they have the difficulty to answer, praise God, because in our naked eye, you cannot see how vitamin C look like. What is the shape of a vitamin C? Praise God. So he wrapped up his statement to this group of people, said that even though you cannot see vitamin C, yet you believe that there is vitamin C. Same principle that we cannot see God, yet we should believe that there is God. And it is not foolish to believe even on those things that you cannot see. And these people was quiet. Praise God. And then Pastor Alcantara, my mentor, continued to explain to them slowly. And he asked one guy and he told him, do you believe that you have a brain? The guy said, yes, I believe that I have a brain. Did you see? Have you ever seen your brain, how it looks like? The man said, I did not see my brain, but I believe my head, praise God, meron itong utak sa loob. Praise God. Why did you believe? You did not see your brain. So,
this group of people started to realize that not all that cannot be seen does not exist. Hindi lahat ng bagay na hindi nakikita ay hindi po nag-exist, mga kapatid. So wag na po tayong paluko. Let us not be deceived by those people who say that there is no God for the reason that they cannot see God. Praise God. Hallelujah. You cannot even see, praise God, your own heart right now, but you believe that you have a heart. Because it beat, you can feel the beating of your heart. Okay? Praise God. So, this is where scientists got wrong about proving the existence of God using by scientific method. Now, during the early days of space exploration, a Russian cosmonaut, okay, in US they were called astronaut, but in Russia they were called cosmonaut. Praise God. I don't know if there is a Philippine scientist that will go outer space. What will we call? Maybe konaut. Praise God. Okay. In America they are called astronaut. In Russia they are called cosmonaut. So sa Pilipinas pwede nating tawagin konaut. Okay? Pero wala pa pong Pilipino, mga kapatid, na nakapunta doon sa outer space. So during the early days of the space exploration, a Russian cosmonaut returned from orbiting the Earth, praise God, to confidently announce to the world that God does not exist. Praise God. Talagang, nung bumalik siya dito sa lupa, bumalik siya doon, mga kapatid, sa Russia, sinabi niya sa interview na, walang Diyos, kasi alam natin, komunista sila eh. Walang Diyos. Wala akong nakitang Diyos. Nung inikot ko ang mundo, wala talagang Diyos ang sabi niya. Okay? His logic, since he had circled the earth and had not seen God anywhere, apparently he was not there. His reasoning is very, praise God, very elementary. Parang napakabata naman, napakababaw sa kanyang reasoning. And he said na, I traveled, I orbit the earth. Praise God, I circled the whole earth. Praise God. And I did not see God. So it means, because I did not see God, He is not there. Okay? Now, anyone who denies the existence of God because of a lack of scientific evidence is repeating what this cosmonaut was doing, praise God, early in the space exploration. Did you get the point? Praise God. Compare this to a person touring at the peak, at the tower of the peak. Praise God. Then declaring there was no designer or builder of that structure, merely because he did not see him. Similarly, people who deny the existence of God are foolishly making declaration without looking far enough to discover Him. They are blind men denying the existence of light simply because they don't see it. Ang sabi ng bulag, walang araw. Ang sabi ng bulag, walang liwanag. At papatunayan niya na wala talagang liwanag. Bakit? Bulag nga siya eh. Praise God. So tonight, we are going to look at through the scriptures. We were blind before. Praise God. But now, hallelujah, the Lord had opened our eyes of understanding to see the light, to see that He is the light, and to prove tonight that there is God who is in total existence, in total control of all the whole world right now. Good evening, Brother Welly. Praise God from Japan. Welcome. Praise God. Hallelujah. So it is unnecessary to see the builder and designer of the peak tower. Praise God. To know that someone built it. Its order and design demand a designer. This is David's point in the book of Psalms. Praise God. And he said, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Tagalogin ko, mga kapatid. Praise God para po sa lahat. Kung ikaw ay pupunta sa Hong Kong Peak Tower at sasabihin mo na walang nag-design sa building na ito, pwedeng pagtawanan ka ng karamihan.
At kung ikaw ay magsabing walang designer ito dahil hindi ko nakita at nakausap ang designer, baka matagal nang patay ang designer, kapatid. Praise God. At matagal bago ka lang nakaakyat doon sa Peak Tower Observatory Deck, mga kapatid. Hindi mo na kailangan na makita at makausap ang designer ng Hong Kong Peak Tower para sabihin mo, mga kapatid, na mayroong designer. Praise God. Hallelujah. Kaya maliwanag na kahit hindi mo nakita ang Diyos, sabi ni David, the heavens declare the glory of God. The heavens itself, the clouds itself. Pag sumakay ka ng eroplano, mga kapatid, nasa itaas ka na ng alapaap, mapahanga ka talaga sa design ng Diyos. At masasabi mo, meron talagang gumawa nito. Meron talagang lumikha nito, mga kapatid. And the firmament showeth His handiwork. It is the work of the hand of God. So tonight, praise God, ngayong gabi, can you prove that He exists? Ikaw na nakikinig ngayon, bautismado ka sa pangalan ni Jesus. Pero kung may magtanong sa iyo na kaibigan na hindi naniniwala sa Diyos, can you prove tonight? How will you tell him that there is a God? Praise the Lord. Isa sa mga sikat na mga scientist, mga kapatid, na atin pong narinig, well-known scientist that we always heard in our elementary days, in our science book, is Sir Isaac Newton. Praise God. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton had a friend who also was a great scientist. But the friend was an infidel. The word infidel means a person who deny the existence of God, who don't believe God in a way. Or they just believe that there is no higher being, there is no supernatural being, okay? While Newton was a devout believer. So Newton, Sir Isaac Newton, is a scientist. At the same time, he is also a Christian. Okay? And he has a colleague, a great scientist also, who don't believe God. Often, they argued over differences in beliefs, although their mutual scientific interest drew them together. When they work in the laboratory, when they work together, they always argue about God. Okay? But in their arguing and debating about the existence of God, this does not push them away from each other, but because of their scientific interest, they draw this scientific interest together. They have a bonding, they have friendship, not because of the religious belief or spiritual belief, should I say, but because of their scientific interest. They became close friends. Now, Newton discovered a good object lesson to prove that God exists. A skillful mechanic was hired to make a replica of the solar system. Nag-hire siya, mga kapatid, ng magaling talaga na gagawa, mga kapatid, ng replika, parang prototype, mga kapatid, sa isang solar system. Na ang araw ay nasa gitna, tapos may maliit na Mercury, Venus, Earth, at lahat ng mga planeta. Okay? So in the center was a large gilded ball representing the sun. Revolving around this were small balls fixed on an end of arms of varying lengths representing Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto in proper order. Okay? Praise God. Pwede na akong magsabi dito, get 1/4 sheet of paper, mga kapatid. Science na ito. Praise God. Now, these balls were girded together by cogs and belts and moved in perfect harmony at the turn of the crank. So talagang napakaganda at napakagaling yung pagkagawa nito dahil kapag i-move na, mga kapatid, yung pedal, parang crank niya, lahat ng mga bula, yung maliliit na mga bula na nag-represent ng mga planeta, iikot yun siya, mga kapatid. Praise God, doon sa bula rin na parang nag-represent ng araw. Okay? One day, isang araw, okay, as Newton was reading his study, diyan sa table niya, pumasok yung kanyang kaibigan na hindi naniniwala sa Diyos. At a glance, he recognized immediately, praise God,
And turning a crank slowly, he watched with undisguised admiration as the heavenly bodies moved in their orbit. Standing away a few feet, he exclaimed, sabi niya, wow, what an exquisite thing this is. Sinabihan niya si Newton, sinong gumawa nito? Sabi niya kay Newton, who made it? Grabe, ang galing, ang ganda, sabi ng kanyang kaibigan. Si Newton hindi nga nagbali-bali sa kanya, without looking up from his book as he was reading in the table, Newton replied, nobody. Isipin mo, may napakaganda doong replika ng solar system. Pagpasok sa kanyang kaibigan, na-appreciate kaagad niya, sinubukan niyang i-crank yung pedal, nag-move lahat yung mga bula, mga kapatid. Praise God. At sabi niya, wow, what a nice, praise God. Sinong gumawa nito? Ang galing niya. Who made it? Hindi nga tumingala si Newton sa kanya. Sabi ni Newton, walang gumawa niyan. Turning quickly to Newton, the infidel retorted, evidently you did not understand my question. I asked, who made this thing? Nagalit na mga kapatid yung kanyang kaibigan. Sabi niya, parang hindi mo naintindihan yung sinabi ko Sabi ko, sinong gumawa nito? Itong replika na ito na nasa table natin kahapon, wala ito eh. Sino? Ikaw ba nagdala nito? Sumagot si Newton sa kanyang kaibigan, nobody made it. The aggression of the matter just happened as soon as the ship is in. Praise God. Sabi ni Newton, ay bigla na lang yung dumating dyan. Bigla na lang yan. Kahapon wala yan. Pero bigla na lang, walang gumawa niyan. The astonished friend replied aghast, you must think I'm a fool? Of course somebody made it. And he is a genius. I'd like to know who he is. Sabi ng kanyang kaibigan, ay wag mo sabihin na ako ay isang talatala kung sa Bisaya pa. Nasiraan ng utak o kaya nalustred, mga kapatid. Merong gumawa nito Imposible kung walang gumawa nito. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makilala. Anong sagot ni Newton sa kanya? Newton answered, this is but a puny imitation of a much grander system whose laws you know. I am not able to convince you that this mere toy is without a designer and maker. Yet you profess to believe that the great original form with the design is taken has come into being without either a designer or maker? Now tell me, sinabi ni Newton sa kanya harap-harapan, praise God, what sort of reasoning did you come to such an outrageous conclusion? Praise God. Mga kapatid, ipaliwanag ko sa inyo ng dahan-dahan, lalo na sa mga baguhan pa, na may duda, may Diyos ba talaga? Praise God. Na gumakwa at lumikha sa langit at lupa. Sa istoryang ito, mga kapatid, praise God, na inyong narinig, nung nagalit na ang kaibigan ni Newton, kasi sabi niya, sinong gumawa nito? Ang sabi ni Newton, walang gumawa. Ay, wag mo akong sabihan na ako ay loko-loko. Sabi ni Newton, walang gumawa. Praise God. Ngayon, nung medyo nagalit na, sabi ni Newton, ikaw, itong replika na ito ay napakailiit lamang na kinupya natin sa much grander system whose laws you know dahil scientist ka. Alam mo ang gravitational force. Alam mo ang revolution of planets around the sun. The rotation of planets and the moons and the movement. Alam mo ang batas na yan. Pero bakit hindi kita makumbinsi na may gumawa niyan, may naglikha niyan? Ito, napakaliit lang ito na laruan. Pero ipilit mo talaga sa akin na may lumikha nito. Bakit hindi ka maniniwala na may lumikha doon na kung saan kinupyala natin itong toy na ito, itong pattern na ito? Praise God. Ang sabi ni Newton, sabihin mo nga sa akin, what sort of reasoning did you come into such an outrageous conclusion? Bakit mo nasabing walang Diyos na gumawa sa solar system? Bakit sinabi mong walang Diyos na lumikha? Praise God. Hallelujah sa universe. Itong toy, itong replika ng solar system, ipilit mo sa akin na may gumawa. Ang sabi ko sa iyo, walang gumawa, hindi ka naniniwala. Gusto mo pa siyang makita at makilala? Ngayon ipakilala ko sa iyo kung sino ang gumawa sa napakalaking solar system na kung saan kinupya lang natin itong maliit na laruan. His infidel friend was once convinced
and became a firm believer. Alam niyo mga kapatid, ang kaibigan ni Newton na hindi naniniwala sa Diyos, sa pamagitan lang ng isang napakaliit na laruan, nakumbinsi siya at sinabi niya, and when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Nakumbinsi ni Newton ang kanyang kaibigan na hindi naniniwala na may Diyos. Hallelujah. Dahil, praise God, sa kanyang pag-prove na meron talagang Diyos. Ngayong gabi, hindi ka scientist. Ngayong gabi, mga kapatid, hindi tayo kasing genius kay Newton. Ang tanong, mga kapatid, can you prove it? Can you prove it into your neighbor na meron Diyos? At kung kaya mong i-prove, mga kapatid, ma-prove mo ba sa pamagitan ng inyong mga gawa na masasabi ng nakatingin sa inyo na may Diyos ka talagang sinasamba? Okay? Ulitin ko po. Can you prove it? Even kung hindi mo kayang i-prove sa iyong words na may Diyos, pwede mo bang i-prove sa pamagitan ng iyong gawa? Praise God, dahil naniniwala ka na merong nag-exist na Diyos na iyong sinasamba, na pwedeng makita ng mundo. Praise God, na totoo talagang Diyos ang iyong sinasamba dahil binago niya ang iyong buhay. Mga dating barkada, nakakilala sa iyo na ikaw ay lasinggero, na ikaw ay sugarol, mga kapatid. Pero mga kapatid, pag uwi mo doon sa iyong lugar, pagkatapos ka ay nag-abroad, hallelujah, kaya mo nang i-prove sa kanila. Siguro hindi ka magaling sa mga bersikulo kung paano maipaliwanag, pero ang iyong mga gawa, ang iyong ugali, ang iyong outward appearance, ang iyong inward behavior, praise God, makikita nila, may Diyos talaga, praise God, dahil na-prove sa kanyang mga gawa. Hallelujah. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, pwedeng i-prove ng tao sa pamagitan ng reasoning words or mga bersikulo, pero ang kanilang mga buhay, hallelujah, ay baliktad naman, praise God, sa karakter at sa attitude, sa righteousness ng ating Panginoon. Mahirap yon, lalo na sa ating mga teacher ng discipleship, na nagtuturo tayo na may Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na honest, Diyos na katotohanan, walang sinungaling sa kanyang mga salita. Praise God. Kung yan ang pinaniniwalaan natin, can we prove it through also our works? Can we prove it through also our behavior? Praise God. Hallelujah, na talagang itong pinaniwalaan natin na nag-exist na Diyos ay talagang sinasamba natin at talagang sinusunod natin ang kanyang mga yapak, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Can you prove it? Ma-prove mo ba ngayong gabi na ang iyong sinasabi na isa lang ang Diyos, ang iyong sinasabi na makapangyarihang Diyos, ma-prove mo ba ngayong gabi sa pamagitan ng iyong mga gawa? Hindi lang sa salita na talagang nag-exist ang Diyos na iyong pinaniwalaan. Now, before one can come to God, praise God, before one can come to God, he must believe that there is a God. Bago ang isang tao lalapit sa Diyos, kailangan maniwala siya na merong Diyos. Kasi sayang ang paglapit mo. Praise God, sayang yung paghanap mo ng Diyos kung hindi ka naniniwala na may Diyos. Anong sabi, mga kapatid, ng Hebrews chapter 11 verse 6? But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Mga kapatid, gusto kong makita sa inyo ang Tagalog version nito. Ito po ang sinabi ng Biblia. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Kita nyo? Ang lahat ng lalapit sa Diyos dapat sumampalataya na may Diyos. Okay. Naniwala ka na may Diyos. Okay, correct. But the question tonight, can you prove it? Pwede mo bang i-prove? Pwede mo bang mapatunayan? Hallelujah, na may Diyos ayon sa iyong pananampalataya. Dahil ang sinabi ng Biblia,
ang lahat na lumalapit sa Diyos, dapat sumampalatayang may Diyos. At kapag gawin mo yon, steady ang iyong faith at pinatunayan mo na Diyos, siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ngayong gabi, ikaw, praise God, na nakikinig ngayon, praise God, you must believe that there is a God. Ano sabi ng Biblia? Tingnan, for He, kita nyo mga kapatid, hallelujah, okay, here's the cursor. But without faith, it is impossible to please Him. Matagal ka na sa church, pero may duda ka pa rin sa Diyos. Mga kapatid, pag nagdududa ka, wag mo nang ituloy yan. Wala ka talagang matanggap, mga kapatid. Because a double-minded man is unstable in all his ways. Praise God. If you doubt God, ano sabi ni James? Wag ka nang aasa na may matatanggap ka kapag ikaw ay nag-doubt. Ano sabi ni Pablo sa mga taga-Hebreo? For he that cometh to God must believe that He is. Ang sino mang lalapit sa Diyos, you must believe that He is. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Bakit hindi dinugtungan ng writer that He is God or that He is Kasi ikaw na ang magdugtong yan. Depende sa iyong pananampalataya. Say for example, may sakit ka ngayon. Lumapit ka sa Diyos. So ikaw na magdugtong. He that cometh to God must believe that He is a healer. Kung ikaw ay walang-wala, tatawag ka sa Diyos. You must believe that He is a provider. Kaya hindi, mga kapatid, dinugtungan ito ng writer, praise God, para ikaw na mananampalataya sa Kanya, ikaw na lumalapit sa Kanya, ikaw na, mga kapatid, ang mag-describe sa Diyos na pinaniwalaan mo, praise God, hallelujah, kung ano yung faith mo. Nakuha mo? Say for example ako, lalapit ako sa Diyos, praise God, at ako'y naniniwala, praise God, na kaya niyang proteksyonan ako mula sa COVID-19. So, I will believe that He is my protector. Kung ikay naniniwala na may Diyos at lalapit sa Kanya dahil ikaw ay gustong magkaroon ng kaligtasan, siyempre, you will declare, Lord, you are my salvation. He is my Savior. At kapag gawin mo yan, every time na lumalapit ka sa isang Diyos na hindi nakikita, by your faith, okay? The Bible said, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Yung totoo talagang nagsisihanap sa Diyos, magbigay ang Diyos ng gantimpala. Ano ibig sabihin, Pastor? Kung hinahanap mo siya as a healer, bigyan kanya ng healing. Kung hinahanap mo siya as a provider, bigyan kanya sa iyong pangangailangan. Kung hinahanap mo siya as a savior, bigyan kanya ng kaligtasan. Kung hinahanap mo siya, mga kapatid, as the Prince of Peace, bigyan kanya ng kapayapaan. Hallelujah! Can you prove tonight that your God exists? Hallelujah! Kung lalapit ka sa Diyos, mga kapatid, dahil gulong-gulo ang pamilya mo, ikay naniniwala na siya ang peacemaker. Siya, mga kapatid, ang restorer. Hallelujah! God will give you a reward. Makikita mo na lang. Mamamangha ka na lang sa milagro na ang Diyos, hallelujah, ang magbibigay, mag-restore sa iyong pamilya. Ganon yun, kapatid. Kung ikay naniniwala sa Diyos na ito, na siya'y banal, praise God, na siya'y holy, siyempre, mga kapatid, God will give you the spirit of holiness and fear inside your heart. Kasi ang holiness, hindi yan pwede, mga kapatid, dahilan natin ng rules. No, holiness does not come from rules and regulations of the church. Holiness comes from the presence of God. Dahil siya ay banal, pag pumasok sa iyong buhay, maging banal ka, mga kapatid. Holiness, praise God. What makes the place holy? It's because of the presence of God. Hindi dahil sa karatula, hindi dahil sa pangalan dyan, United Pentecostal Church o kaya New Life Fellowship, kaya ang lugar na yan banal. No. It's the presence of God that makes the place holy. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Praise God. Kaya, mga kapatid, ngayong gabi, can you prove it? Maraming testimony. Hindi ko na lang babasahin. Hindi ko na lang, praise God, banggitin ang kanilang pangalan. Sila ay pinagaling. Bakit sila ay pinagaling?
lumapit kasi sila na nananampalataya na siya ay healer. Siya ay doktor ng mga doktor. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, kung meron kang karamdaman at saka naniwala ka na merong Diyos na nag-exist, lumapit ka na siya ang iyong target ngayong gabi with all your heart. And you must believe with all of your heart. You must have faith in your heart. And God will reward you kapag ikaw ay nagsisihanap, mga kapatid, ng galing sa iyong puso. Wow, wow, wow. Praise God. Hallelujah. Sure, all of us believe in God. But what is God to you? What is God to you tonight? Narinig niyo ako? All of us believe in God. No doubt about it. No question about it. But the question is, but what is God to you? If you should introduce your best friend to God, what would you say? If you have a piece of paper there, can you write it in your notebook? Dear friend, I want you to meet God. He is, how will you describe what God to you? What is God to you? Praise God. I know He lives. Alam ko, friend, na siya ay buhay because anong idugtong mo? Hallelujah. Can you prove it that God exists? If you can prove tonight in your personal life na meron talagang Diyos na kumikilos at nag-exist. Sabi ni Sister Fanny, He lives in me. Sister Fanny, can you prove that He really lives inside of you? It's easy to prove in our lips. Praise God. But can we prove tonight the things that God does in our lives, the operation of God inside? Ma-prove po ba natin ngayong gabi na ang Diyos, hallelujah, na ating pinaniniwalaan ay totoong buhay? Praise God. This God that we believe, praise God, reveals Himself. That is why this is a series of a God I can understand. Mahirap sasamba sa isang Diyos na hindi mo maintindihan. Mahirap sasamba sa isang deity na hindi mo alam ang kanyang nature. Hindi mo alam kanyang damdamin, ang kanyang karakter. Kaya ito po ay introduction pa lamang, mga kapatid. At alam ko marami kayong makukuha kahit kayo dumaan na sa notes na ito. Praise God. Dahil marami akong i-insert, mga kapatid, na mga nakakatawa, mga kapatid, na mga rason mula sa mga debates. Okay? Praise God, na aking naririnig mula sa ating mga mentor, mga kapatid, noon. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, hallelujah, what a privilege for you and me to once again, praise God, declare that the heavens declare the glory of God. The permanent show it His handiwork. I'm going to decipher that sentence, mga kapatid, in relation sa ating buhay. The heavens declare the glory of God. Sabi ni David, pwede mo bang sabihin ngayon, my life declares the glory of God. My attitude now declares the glory of God. The way I live now declares the glory of God. The firmament showeth His handiwork. Ang aking pananalita ngayon, nagpapakita lamang ng pagkilos ng kanyang kamay sa aking buhay. Okay? Yung ugali ko ngayon, pastor, ito na po ang resulta sa kamay ng Diyos na kumikilos sa aking buhay. Sabi ni Sister Carlota, He is my Savior. He saves me from my many vices. Ang dami daw niyang bisyo.
Pero binago siya ng Panginoon. Praise God. Ikaw ay isang mananampalataya sa isang Diyos lamang. Kaya ngayong gabi, lapitan natin siya. I-prove natin mga kapatid na siya ay nandyan, na siya ay buhay. Kung meron kang kasama ngayon na hindi pa naniniwala sa Diyos, nagdududa pa sa existence ng Panginoon, can you prove that to her, to him? Can you prove tonight? Makumbinsi mo ba siya na meron Diyos, na totoo yung Diyos na iyong sinasamba? Praise God. Sister Matit, alam ko nakikinig kayo ngayon sa iyong buong bahay. At kasama natin ngayon ang 69 ka mga viewers. At maggagawa tayo ng special prayer para sa nanay ni Sister Matit Moreno. Ang pangalan niya, Erlinda Oy. Praise God. Para tayo po ay magkaisa mga kapatid, ulitin ko po mga kapatid ang problem. Ang prayer request ay ating ipag-pray po siya na siya ay gagaling mula sa internal bleeding, severe hemorrhage, na bumabalik daw. Ibig sabihin na nangyari na ito, pero bumabalik. So ngayon, ang request nila ay mag-pray. Tayo mga kapatid, na magkaroon ng milagro sa kagalingan. Kaya lapitan natin ang Diyos na pinaniwalaan natin at tayo ay magkaisa. Who will be with me tonight? Who will be with me tonight? Type amen. Praise God. Pag nakatype ka ng amen, ihanda mo ang iyong sarili. Let us come to the presence of the Lord. Praise God. Hallelujah. At magkaisa tayo na manalangin para kay Erlinda Oy. Praise God. Hallelujah. Siya ay bautismado sa pangalan ng ating Panginoon. At sila ngayon ay nakikinig sa atin, nanunood sa atin ngayong gabi. Praise God. So type amen if you are ready. Sister Claire, guide praise God, the warriors right now. Praise God, and we will declare. Patunayan natin mga kapatid, praise God, hallelujah, na may Diyos. Hallelujah. At ang lahat na may faith, praise God, rewarder ang Diyos kapag hanapin natin siya ng buong puso. Itong short Bible lesson natin ay gagawin nating healing prayer at the end. Praise God. At alam ko mga kapatid, hallelujah, na ito'y kalooban ng Diyos dahil dinideclare natin dito sa online na may Diyos. At ang Diyos na ito ay makapangyarihan at kaya niyang abutin, hallelujah, sa kanyang makapangyarihang kamay ang ating kapatid na nasa kanyang higaan ngayon. Praise God. Hallelujah. I believe that majority of us, praise God, is already, praise God, typing amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Okay? Praise God. At let's join together in faith kahit malayo tayo sa isa't isa. Praise God. Lapitan natin ang Diyos ngayon mga kapatid sa pamagitan ng pagpupuri. Purihin natin ang Panginoon, i-acknowledge natin siya. At buong bahay mo, Sister Matit, samahan nyo kami. Praise God, kung nandyan si Brad Boy, ilihans ang kanyang kanang kamay kay Nanay Linda. At ikaw rin, maglihans ka rin sa kanya na may pananampalataya. At lapitan natin ang Diyos ngayong gabi, mga kapatid. Hallelujah! Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinag-usapan namin ngayong gabi at na-prove namin na ikaw ay totoo, ikaw ay buhay na kumikilos at lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo. Ngayong gabi, Panginoon, praise God, linisin mo kaming lahat, patawarin mo kaming lahat mula sa aming mga pagkasala at sa kapangyarihan ng iyong dugo, Panginoon. Praise God, hallelujah, ay tanggapin mo ang aming dalangin at prayer ngayong gabi, Panginoon. Praise God. Lord, maraming salamat, Panginoon. At kami ngayon ay nagkakaisa. We agree together. Hinihiling namin ngayon, praise God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na taga Nazaret. Praise God, na Sister Erlinda Oy, Panginoon, ay magkaroon ng kagalingan ngayong gabi.
Praise God, pinagaling mo siya mula sa internal bleeding and severe hemorrhage. Ito, Panginoon, ay mag-stop, praise God, sa loob ng kanyang katawan. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Ikarambasta lalahiya, rikundo, hosandalahi, iarabahaya. In the name of the Lord Jesus, we declare healing. Sister Erlinda Oy, I declare healing in your body in the name of Jesus. Praise God, hallelujah. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, we are seeking your face, Lord, for we believe, hallelujah, that you are our Savior, our healer. Hallelujah, by your stripes, Sister Erlinda Oy is already healed in the name of Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, merong kapayapaan ng kanilang buong pamilya, Panginoon, meron silang peace of mind, Panginoon, na ang lahat ng bagay na ito ay pinasakamay na nila sa Panginoon sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, hallelujah. Praise God, I feel the power of God. Hallelujah. Nandyan ang kapangyarihan, mga kapatid. Ngayong gabi, pinatunayan natin na kaya ng Diyos magpagaling at ang ating kapatid ay pinagaling sa pamagitan ng pananampalataya at sa kapangyarihan ng pangalang Jesus na taga Nazareth. Purihin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Oh Lord, we lift up your name. We lift up your name, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Praise God, hallelujah. Oh, blessed be your name. What a wonderful, praise God, lesson tonight. And aside from that, what a wonderful privilege to pray together for our sister in the Lord. Praise God, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Makapangyarihan ka. Tandaan po natin sa ating prayer journal, mga kapatid, na pinag-aralan. Praise God, ano ang sabi ng Panginoon doon? Ang sabi, Sister Ping, ng Panginoon doon, praise, ng ating lesson, mga kapatid. Hallelujah, the disclaimer and the footnote always in our prayer, hallelujah, is, Thy will be done. Ang kalooban ng Diyos, hallelujah, ang siyang masusunod. Hallelujah. Ngayon, i-reward ng Diyos, ni-reward na ng Diyos ang kagalingan dahil hinahanap natin siya, pinaniwalaan na siya ang doktor ng mga doktor. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So kung meron kang membro pa sa pamilya na hindi paligtas, hindi pa nagsisi sa kanilang kasalanan, sabihin ko sa iyo, lapitan mo ang Diyos. Hallelujah. Ayon sa pananampalataya mo sa Kanya, i-reward niya kung ano yung pinaniwalaan mo, mga kapatid. Hingi ka na may pananampalataya. If there are 2 or 3 agree here on earth, whatsoever they will ask, hallelujah, it shall be given unto them. What a privilege. We are a privileged people, a royal priesthood. Praise God. Salamat sa Panginoon. Praise God. Kaya lahat ng mga viewers ngayon, kung meron man kayong hihingiin sa Panginoon, lapitan nyo siya na may pananampalataya. Yun ang sabi ng Hebrews, lapitan nyo siya na may pananampalataya. Sister Matit and Brother Boy, praise God, at sa inyong pamilya, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sinamahan kayo ng 85 viewers ngayong gabi, mga taga New Life Fellowship dito sa Hong Kong at Macau. Praise God, hallelujah. Praise God, magpatuloy lamang tayo na magtiwala sa makapangyarihang pagkilos ng kamay ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Huwag kayong mag-atubili, mga kapatid, na mag-request. Praise God. Hallelujah. Dahil may kapangyarihan ang corporate prayer. Praise God. Pero sabihin ko na sa inyo, hallelujah, kahit ikaw manalangin na may pananampalataya, sapat na rin, mga kapatid, nakikilos ang kamay ng ating Panginoon. Kaya magandang gabi po sa lahat at praise God, hallelujah, at ina-acknowledge ko po, praise God, ang ating mga kapatiran. Oh, praise God, praise God. Meron tayong mga kapatiran dito, mga kapatid, ano? Sila Jubilin Ibabaw, John Evangelista ng Men's Department, praise God. Franz Birao, good evening. Jima Garcia, Mimi Sogsi, Miss Salvador. You're welcome, Sister Matit. Praise God. Hallelujah. Melgin Rapas.
Wilchi Ichiban. Praise God. Ganda ng pangalan mo dito. Mimi Soxy, Franz Birao, okay? Crisadel Channel. Good evening, good evening. Maraming salamat. TC Tayaban, Gilay Hong. Good evening, Iberin Galasa. Praise God. Ang dami na. Ang yung iba na pangalanan ko na kanina, mga kapatid. Praise God. So, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan. Praise God ang lumabas sa ating screen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. At yun lang po mga kapatid. Hanggang dito na lang po tayo. Kasi praise God, maaga tayong nag-umpisa. Kailangan maaga din itong matapos. Praise God. Maraming salamat. The Bible answers. Nag-umpisa pa lang tayo sa God I Can Understand, okay? Himay-himayin natin ito page by page. Praise God. Magiging refresher na lang po ito sa iba. Pero sa mga baguhan, mga kapatid, alam ko, magbigay ito, mga kapatid, ng revelation sa kanila kung sino ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Na Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Praise God. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa gawain at sa mga kapatiran. Patuloy tayong mag-pray na makastart na po tayo kaagad sa ating services dito sa New Life. Okay? Praise God. So bukas, Sabado mga kapatid. Praise God sa mga taga-Saturday group. Praise God. 10:30 po ang ating growth class. Praise God. Hallelujah. Kung sino yung available mga kapatid, pag-aral tayo, praise God, pang padagdag spiritual kaalaman, praise God, spiritual na mga pagkain. Good night, praise God, and may the Lord will bless us all. Praise God. Pinagmasdan kong maigi ang buhay ng gagamba, at nalaman kong tunay ang ugalit asal niya. Namuhay siyang payapa sa puno na may sanga, at sa lilim nito'y bahay ay ginawa niya. Sinubukan kong lapitan ang bahay niyang marangya, sinira ko't pinasa hanggang ito'y iniwan niya. At nang kanyang malaman, paligid ay tahimik na. Bahay niya'y nilapitan, itinayo sa dating anyo niya. Sana'y Kristiyano'y tutulad sa gagamba, may pagtibis at paningin. Huwag nating pabayaang sirahin ng diablo ang anyo na paglilingkod natin. Kung nadaramang wala na ang dating pag-ibig na alay ng Diyos sa atin, muling ibalik sa tulong ng panalangin. Ang gagambay may taglay at sapat na katibayan. Sa tuwing ang bahay niya'y sirain ng bagyo't ulan, unti-unti niyang tinipon ang sapat na kasangkapan.